Hi guys! Magandang araw sa ating lahat. In continuation sa previous video, dito naman, paano naman natin isa-size ang circuit breaker or a branch circuit, short circuit, and ground fault protective device ng single phase and three phase motor. So, based pa rin tayo sa PEC. So, ito ang sabi ng ating Philippine Electrical Code. In Article 4.30.4, motor, branch circuit, short circuit, and ground fault protection, and C1 rating or setting in accordance with table 4.34.2, a protective device that has a rating or setting not exceeding the value calculated according to the values given in table 4.30.4 and .2 shall be used. So nakabase dito, no, itong table na dito. Yan. Dito tayo magbabase paano natin hanapin yung rating niya, tamang rating. Dito po yung ito po yung formula naman paano natin masasize yung pinaka maximum ng circuit breaker para sa protection ng branch circuit conductor at sa motor kapag may mangyaring short circuit and ground fault. So ito po yung formula niya. So nakabase dito sa single phase motor, dito tayo sa table. Single phase motor, and ito po yung three phase. Ito three phase motor to, square cage. Yan. So kapag gagamit tayo ng inverse time circuit breaker, ito po yung multiplier niya. To 50%. So nakaslagay dito percentage of full load current. So, ayan. So, ibabase natin yan dito sa ating formula. So, ito po yung formula niya. Ayan. Ito po yung formula. Kapag inverse time circuit breaker yung gagamitin natin. Itong inverse time circuit breaker, ito po yung kadalasan na ginagamit. So, yung inverse time circuit breaker, kapag mataas yung overcurrent niya, tsaka yung ground fault, madali siyang magti-trip. Kapag hindi naman masyadong mataas yung amperes, kapag may ground fault, meron siyang delay kaunti. Yan. Ito po yung function ng inverse time circuit breaker. Kadalasan ng MCB, MCCB. Yan po sila. Tsaka motor protection circuit breaker. So, substitute pa rin natin itong FLA na 28 amperes sa 3-phase na induction motor natin na 10 horsepower. So, base sa formula na ito, so ito ang susundin natin. So, substitute natin 28 ampere times, so 50% ito, convert natin into decimal number. So, 2.5. Yan. Equal to, calculator tayo. 28 amperes times 2.5. So, meron siyang 70 amperes. So, 70 amperes yung result niya. Yan. So, itong 70 amperes, ibabase din natin ito sa standard rating ng mga circuit breakers. So, yung NEC at saka PEC, meron po siya mga standard rating, mga sizing, kung ilang amperahe ng mga circuit breaker. So, ito yung result, 70 amperes. So, hanapin natin kung ano yung pinakamalapit dun sa standard rating niya. So, meron tayo dito. So, 70 ampere, meron ba dito na 70 ampere? Yun, meron. So, 70 ampere dito. So, kasi meron siyang tugma sa computation. So, ito po yung gagamitin. Ito yung pinaka-maximum po niya na circuit breaker na gagamitin. So, 70 ampere. 70 ampere trip na yung gagamitin natin. Yan. Ngayon, bakit meron siyang multiplier na 250? Ito mga multipliers na ito. Bakit meron po siyang ganito? Yan, ito lahat. Mga multipliers po yan sa FLC kapag mag-size ng fuses at saka circuit breakers. So, ano kasi, kapag yung motor
during starting, mataas po yung current niya. Magdodoble, halos triple, halos, ito, nakabase yan dito. Kapag fuses, 300%, nagto-triple po siya. Kapag dual element, 1.75, almost 200%. So, kapag instantaneous trip circuit breaker naman, ito po yung setting niya. Multiplier niya, 800. So, kapag inverse time, mostly ito yung ginagamit natin, to 50%. So, 2.5 po siya. I-multiply natin itong FLC times 2.5. Nagre-result siya sa 70 ampere. So, ito na yung size natin na gagamitin. So, kapag yung computation na dito, yung result dito, wala dito sa dyan. So, example, yung computation dito is nasa yung computation natin is nasa 67 ampere. So, pwede tayong gagamit ng pinaka-nearest. Hanapin natin yung nearest, no? 70 amperes. Pwede yung gamitin. So, kapag possible na 62 or 64, so, pwede gagamitin yung 60 ampere trip na circuit breaker. So, kapag because yung computation natin hindi nagtugma at saka nag-downgrade tayo ng rating niya, isang standard size, kapag during starting, kapag nagtitrip siya, so next higher size ka, so 60, 70 na yung pipiliin mo. So ganito po mag proper sizing ng circuit breaker. Ito ay yung result dito maximum po ito, maximum rating, hindi po siya minimum, kasi ayun nga, kapag magpataasan mo, hindi na po mapoprotektahan yung conductor at saka yung motor kapag magka ground fault siya at saka or nag short circuit yung coil niya. So ito po yung pinaka maximum. Ito exact rating siya, kasi kapag minimum ka, magte-trip po yan. Nakadepende po yan sa load, no? Kapag mabigat yung load saka 3-phase, example mga blower fans or mga compressors, halos po doble. Nakikita ko base sa experience ko, nagdodoble po siya. 200% pataas po siya. So, ayun. Kaya nga, andito na yung PEC, tinuturuan tayo paano isi-setting siya. Yan, na-analyze na yan nila. Yung mga starting currents, nakadepende sa mga motors yan. So, dito naman sa inverse time, circuit breaker, letter C, ito. So, basahin muna natin. The rating of an inverse time circuit breaker shall be permitted to be increased, but shall in no case exceed 400% for followed currents of 100 amperes or less, or 300% for followed currents greater than 100 amperes. So, sinasabi po dito, pinipermit, inaalaw po tayo, pinapayagan tayo na mag-increase ng up to 400% sa followed current niya kapag yung FLC ng motor ay 100 ampere or less. Ito yung dito, no? Ito yung FLC ng motor. Kapag 100 ampere or less, kapag itong size na 250 multiplier magti-trip pa rin, so pwede kang permitted tayo na pwede tayong magpapataas ng percentage multiplier up to 400. So kapag greater than yung FLC ng motor dito, malaki pa sa 100 amperes, so ina-allow din na 300% lang yung pinaka maximum kapag magti-tripping yung during starting. So yan po yung sinasabi sa PEC. Base naman sa computation na ito dito, during starting, magte-trip pa rin. So, ina-allow nga tayo ng up to 400% kapag less than 100 amperes yung followed current. So, automatic po yan, guys. Remember po, kasi nagpataas tayo ng percentage ng rating ng circuit breaker. Dito sa branch circuit conductor niya, at ito, kailangan po yung ima-match po natin sa ating circuit breaker na ginagamit. Kasi nagpataas na po tayo. Dapat tugma po yung conductor natin sa circuit breaker. Is-standard po niya ninyo. So, kapag nag-higher size tayo dito, yung nagtitrip pa rin during starting, so, pwede kang
try mo muna yung 300%. So kasi ito 400% kapag until 100 amperes lang. So sa 300% yung pinili mo, so magtataas na po yun. Sa example 28 ampere times 3 na siya, ma-triple na po siya, no? 3.0, no? So ilan yan? 28 times 3 is equal to 84 po siya. So 84 kapag ginamit mo yung 300%. So kapag pinag-try mo itong 300%, kasi up to 400% dito, so pwede kang hindi mag-maximum dyan, pwede kang lagpas ng 250 to 70 ba, multiplier mo para makuha mo yung next size ng So try lang natin yung 300%, so 84. So meron ba siya dito 84 or itong 80? Pwede ka dito 80. So kapag nagamit ka ng 80 at pag starting na ng motor mo hindi nagtitrip, so itong i-resize mo ito sa conductor niya, ibabase mo ito sa 80 ampere ng circuit breaker. So ano po yung wire ampacity na 80 amperes? So tignan natin. Yung squared HHN pa rin. Yan. So ito po yung pinaka safe, kasi nag-upgrade tayo ng circuit breaker. Kasi ayun nga, failure during starting So matik yan kasi so kapag may ground fault dito or wire shorted, medyo matagalan magti-trip yung So mas mainam na lakihan mo yung wire, itutugma mo dito sa 80 ampere na breaker mo para during short circuit mataas yung kiloampere. Kasi itong circuit breaker na ito, meron pa siyang kiloampere po para ma-meet niya, para siya mag-trip agad, wala siyang masyadong delay, para safe. So dito lang po yung video na ito. So sana po may natutunan po kayo, at i-apply po natin yung standard. Tinuturoan na po tayo sa ating Philippine Electrical Code at saka National Electrical Code, kasi ito po yung pinaka-safe. Maraming salamat sa panonood. See you sa susunod na video, guys. Thank you.